Birthday ko kahapon at wala akong pagganap na kahit ano. Kagaya nga ng sabi ko, masanay na ako na hindi sineselebrate yung birthday ko. Kaya naman walang ginawa ang buntis kahapon kundi ang pumasok sa trabaho. At dahil sintok sa buwan nga kung mag-celebrate ako ng birthday, heto at isi-share ko sa inyo kung ano yung naging ganap ng birthday celebration ko last year. Wala talaga akong kaalam-alam na may ganap ng birthday ko na to. Noong time na to, meron din kasi akong duty from 3 AM hanggang 10 AM. Pang night shift ako noon nung call center pa ako. Yung inaakala kong ordinary day, magiging extra special pala. Gawa nga ng 3 AM to 10 AM ang pasok ko. At ang paboritong gawin nito ni Dormit ay ang gumastos. Char. Heto at may pa-surprise birthday celebration pala sa akin. Actually, tuwing sasapit yung birthday ko, meron na yan nakareding pasabog niya. O baka ibang pasabog yung iniisip nyo. Basta yun, meron siyang pa-surprise. Tas bilang tatay ko si Detective Conan. Uy, hindi. Dahil malakas lang siguro yung instinct ko. Sinasabihan ko na agad siya na wag na siyang gagastos. Tagapigil talaga ako. Kung gastosero siya, ako naman yung kuripot. De, char. Siguro ano lang, budget wise lang. Bali, pag uwi ko nga galing shift around 10:30 AM nito, aba naman gulat na pagkatao ng babae na ito. Paano ba naman na halos all set na yung mga pagkain na ihahain? I mean, lulutuin para sa handa. Bali, kinunsyaba niya na nga si mother-in-law na tulungan siya sa paghanda. Ito nga at pinagmamalaki niya yung pagprito daw niya ng lumpia. Sobrang thankful talaga ako sa dalawang taon na to. Usually, antok na antok talaga ako pag uwi ko galing sa trabaho. Pero nung time na to, aba naman gising na gising ang pagkatao ko. Abay, syempre, kailangan natin tumulong at nakakaya na ng sobra. Dahil masikip na nga rin dito sa bahay nila Dormit, napagdesisyonan na sa bahay na lang ganapin yung mismong birthday. Bali, nasabihan na din pala ni Dormit si mama nito about sa pa-surprise niya. Kaya naman ang mama at ate, dali-daling naglinis sa bahay kasi alam nga nilang may mga darating. Ayan na nga rin ngayon naging setup nung ginawa nila mama. Naglagay lang siya ng banner tapos nilagay ng name ko. Gumupit siya sa may green na colored paper which is alam niya kasi na favorite ko yung color green. Pero sobrang nag-compliment yung mga color. Bali, share ko na rin ngayon naging division of labor and contribution. Pag uwi ko ng work, dinala ko na rin yung ibang lutuin sa bahay. Tapos nakita ko may niluluto rin pala sila mama. Nagprito lang din siya ng ilang manok para pangdagdag sa may handa. May dala rin ng 2 box ng pizza yung classmate ko nung college. Tapos pagdating ng tita ko, may dala din siyang 2 box ng pizza. Tapos ng kinagabihan naman, nagpainom naman yung isa kong tita. Since lasinggera siya. Uy, hindi. Siyempre sa isip mo lang. Yay! Naging very intimate at biglaang celebration lang talaga to. Kaya may ilan-ilan lang din talaga na nakapunta. Actually, kasama sa plano ni Dormit na pag-surprise kinukonsyaba niya din yung mga kaibigan ko na mutual friends na namin. Pinili nga niya yung mga panlaban namin sa inuman. Uy, hindi. Ayan na nga din nga yung pahabol niyang cake. Alam na alam talaga niya na paborito ko ang chocolate cake. Tapos ito, merong pansit, spaghetti, lumpia, chicken, pizza. Konti lang din naman talaga siya kaya hindi na rin kami nakapag-invite pa ng iba. Gayon pa man, sobrang saya ng puso ko kasi yung akala kong birthday duty at diretso tulog pag uwi, ito pala yung mangyayari. Wala na din akong masyadong video pagkatapos namin kumain. Nung magdidilim nga, dumating na din yung 2 kong college classmate. Tapos yung parang naging mini reunion lang kasi lahat ng nakapunta ay classmate ko talaga ng college. Inabot nga din ang dilim yung kasiyahan sa bahay at syempre, bilang ako yung may birthday, hindi pwedeng tutulog ang person. Dahil wala mag-entertain sa mga bisita ko kung sakali. Kaya naman ang person, mula pag uwi ng duty, straight sa birthday celebration hanggang gabi. Kaya naman wala na halos tulog ang babae na ito. Dahil alipin tayo ng salapi, aba naman pumasok pa rin ang babae na yan. Pero dahil kulang ako sa tulog, nagpaalam ako sa coach ko na kung po pwede ay mag-half day ako kinabukasan. Buti at pinayagan din ako nung coach namin nun.
Naisip ko anong something special sa birthday celebration na to. Bigla akong napaisip, oo nga pala, ito na yung last birthday ko na dalaga ako. Dahil alam niya na buntis na ang person ngayong taon, kaya naman ang pagiging motherhood ay forever yun. Maraming salamat kay Dormit sa nagpakana ng lahat ng to. Karoon na din sa mga naging abala para sa handa, tsaka doon na din sa mga nakapunta para i-celebrate yung birthday ko. Yung birthday ko wala talaga kaming handa kasi diaper at gatas na ang dapat pagandaan. Uy, hindi. Gayon pa man. Salamat po sa lahat na nakaalala, naglaan ng panahon para makabati. Na-appreciate ko po bawat isa sa inyo. Thank you din po Lord sa panibagong taon. Bigla akong nag-trip sa mga pagkain. O siya, bukas ulit.